Masters, yan kasama natin ang sikat na vlogger dito sa Hong Kong, si Sir Brian. Sir Brian, kumusta? Ayos lang, Master. Bay, yan, thank you so much. Sir Brian, pa-explain naman na paano kayo nag-apply dito sa Hong Kong, anong process at kung may mga binayaran ba kayo? Okay, so actually, Master, marami rin nagtatanong sa akin kasi alam mo naman, ang lalaki dito sa Hong Kong, lalong-lalo na yung mga DH na lalaki, is bihira lang na makita dito sa Hong Kong. Maraming tatanong paano ba mag-apply ang lalaki rito. So, gusto ko pong sabihin sa mga kababayan ho natin na kung ikaw po ay may balak na mag-apply dito sa Hong Kong, suntok sa buwan po na makakuha ng lalaking domestic helper dito sa Hong Kong. Kasi kailangan mo munang makahanap ng amo na naghahanap talaga ng lalaki. Kasi ang mga DH na babae dito, yun talaga yung in demand dito sa Hong Kong. Pero ang lalaki kasi bihira lang. So, ang madalas kasi ng trabaho ng lalaki rito is gardening, aso, tapos kapag may chance na makakuha ka ng driving license, driver. So ako, nagsimula ako ng pagtatrabaho dito is pumunta ako rito bilang tourist. Pero hindi ko naman hinahangad na maghanap ng trabaho rito. Ang nangyari lang is yung mga kasama ko sa bahay, tinudyukan lang ako na maghanap ng amo. Total, nandito na ako sa Hong Kong. Sabi sa akin, maghanap ka ng trabaho habang nandito ka. Kasi yung ginagawa nga pala nung iba rito na nagtutur, tapos naghanap ng trabaho. So, tawag dito, thanks God naman na sa pag-apply ko sa isang agency, tamang-tama yung employer ko naghahanap ng lalaki na mag-aalaga ng kanilang garden. Tapos may aso. Sir, yung agency dito sa Hong Kong or sa Pinas? Dito mismo sa Hong Kong. So, kumbaga pumunta ako sa mga agency rito para magpasa ng application. Tapos napunta ako sa yung parang foreign agency na mga puti yung kanilang mga client. So, napunta ako. Unang-unang amo ko is Australian, may malaking bahay. Tapos may garden, may aso. So, dun sila yung at saka ang kagandahan kasi nito kapag may experience ka sa driving. Kasi minsan, yan din ang hinahanap nila kapag may experience ka sa driving, tapos experience ka sa gardening, aso, mas advantage yan eh. Yun. So yun, nakakuha ako ng trabaho rito at yun ang unang amo ko, Australia. Sir Brian, ilang taon ka na ba dito sa Hong Kong? Magsi 6 years na ako rito, Master Bay. Okay. 6 years. Yung sa agency nyo, may bayad ba o wala? Doon nung nag-apply kasi ako rito, kung sa mga agency lang, wala namang bayad yun. Pero kapag maghahanap ka ng amo na yung talagang sure na may amo ka, natatandaan ko nagbayad ako ng ng 100 Hong Kong dollar para lang maipost yung application ko sa kanilang system. So yun, kumbaga nakita siguro ng mga foreign na naka-base dito yung application ko. Kaya yun, nakita ko. So, parang nangyari, direct hire ako rito. Direct hire. So, amo ko na ang nagbayad ng mga gagastusin. Ginawa ko, pinauwi. Basta ang ginawa nila sa akin is, nagpirma lang ako ng kontrata. Iniwan ko na yung kontrata rito. Umuwi na ako sa Pilipinas kasi sa Pilipinas, kailangan ko rin mag-process ng aking OWA, POEA, training, lahat. Kailangan ko rin mag-process doon para pag pupunta ako rito, meron akong OEC. Ayan. So, yung mga direct hire dito na nag-tour lang tapos nakahanap ng trabaho, kapag nakapirma ho kayo rito sa Hong Kong, kailangan nyo umuwi sa Pilipinas para doon mag-process din kayo ng mga papeles ninyo. Ayan. Sir Brian, di ba ka na ngayon, driver? Yes, Master Bay. Mahirap ba yung mga dito, yung paano kumuha ng license, paano ba yung process? Okay. So, sa mga nagbabalak din na maging driver dito sa Hong Kong, pagdadaanan nyo muna yung isa sa pinaka sinasabi nilang maging isa kang overall work, ano tawag doon? Yung all around. All around. All around, oo. Yung sinasabi mo kanina, yung DH, sa aso, sa gardening, tapos pag nakita kang marunong mag-drive yun, papakuhanan ka ng driver. Diskarte na lang yan. So, mostly kasing kinukuha dito, garden at aso. Ngayon, kapag ikaw ay practical, kahit hindi alam ng amo mo, pwede kang mag-apply ng driver's license. Once kasi na may visa ka dito,
sa Hong Kong at DH ka rito sa Hong Kong, may pwede kang kumuha ng lisensya dito sa Hong Kong kahit hindi alam ng amo. Yun nga lang, kailangan ang day off mo is weekdays. Kasi weekdays lang open ang ano eh. Pag weekend Ang- yung sarado, syempre government. Oo, ang exam dito is weekdays. So, kailangan weekdays. So, kailangan kung hindi alam ng amo nyo, magpaalam kayo na mag-day off kayo pag may exam kayo. At ang exam dito, 3 part. Una is computer exam. Tapos, pangalawa is yung sinatawag nilang parking. Tapos, yung parang paangat ng ganyan. Tapos yung part C is yung sa labas kayo mismo. Iikot kayo sa mga public na kalsada. Private, basta public. Public. Yan, kalsada. Wala nang mga yun, yung mga box parking, parlor parking. Yun yung first, yun yung second part. Second part yun yung second part exam na kailangan mong makapasa dun sa parkingan. So, nandun lahat, parallel, S-parking, andun lahat. Yun. So, Magkano naman magpa-lisensya dito? Alam ko, mahal daw eh. sobrang mahal. Siguro kung sa agency ka mismo, ang lisensya rito kapag kukuha ka is aabutin ka ng 100 plus Sa peso. sa peso. Wow. Sa ano yun sa pagkuha ng lisensya. What if bumagsak ka pa? Kasi kapag bumagsak ka, tuloy-tuloy yung pagbabayad mo niyan. Ang training kasi rito, per oras, per 45 minutes yan. So, ang per 45 minutes is, binayaran ko dati is nasa 480, hindi ako nagkakamali, or 460 Hong Kong dollar. 460 Hong Kong dollar. Kung kailangan mong mag-aral ng 20 trainings, or 20 na Tagal na. So, i-times mo na lang yun. Tapos, iba pa yung babayaran mo syempre, kailangan mo mag-exam eh. So, magbabayad ka rin doon. Ang pinakamasakit lang dito yung training eh. Yun ang babayaran mo. So, aabutin ka talaga ng 70 to 100,000. Kung bumagsak ka pa doon, baka mas sobra pa sa 100,000. Pero, eto, kapag ikaw naman ay nakapasa at nakakuha ng driving license dito, may tendency 2 buwan mo lang makukuha agad yung yung ginastos mo. Kasi ang sahod ng driver dito, alam yan, Magkano ba yung starting dito ng mga driver? kung baguhan ka, master, may nagbibigay ng 10,000 HKD, which is nasa 70,300 or 70,200. Ganyan. Sa starting yun. Pero kung ikaw ay tumatagal na rito at nagiging eksperyensado ka na, aabutin ka ng 100 plus. Umaabot ka ng 105,000 or mas mataas pa, mga aabutin ka ng 120,000. Yan. Grabe. Mag-a-apply na lang ako ng driver dito. Laki pala ng sahod eh. Tsaka palita ko pagka driver daw, pinag-aagawan na Lodi ah. Totoo ba yun? Actually, nandun na tayo sa pinag-aagawan, master. Gaya ng sinasabi ko sa'yo, suntok sa buwan, yung mga lalaking nakakapag-apply lang dito. Kapag kayong may mga amo na naghahanap ng lalaki. So, bihira lang kasi yung mga lalaki na driver na Pilipino dito sa Hong Kong. So, siguro kung 100% ng mga Pilipino, siguro nasa 90% babae, 10% lang yung lalaki rito. Yung ratio ng lalaki, babae, 1:10, masters. Kaya master, yung ibang babae rito, nagiging lalaki na rin. Okay na. Thank you for watching, masters, and abangan nyo ang part 2. Kung ano ang advice niya sa pagiging vlogger at advice niya sa buhay.